Alam kong katulong mo lang ang asawa mo ngayon. At alam kong hindi mo siya mahal. Kaya kahit may mga anak na kayo, ay babawiin pa rin kita mula sa asawa mo. Mahabang wika nito sa kanya. Napailing siya at hindi tinugunan pa ni Darius ang mga pinagsasabi nito. Doon nalaman ni Darius na wala na talaga siyang gusto pa sa dating kasintahan. Nakipag-sex lang siya rito dahil sa init ng kanyang katawan at lalo nang may personal na problema din sila ng asawang si Leia. Mga alas 10 na ng gabi nakauwi ng mansyon si Darius at alam niyang natutulog na ang mga tao sa mansyon. Pero si Leia ay alam niyang hindi pa ito nakakatulog dahil sa paghihintay sa kanya. Pagdating niya, ay nagkape muna siya bago pumanhik sa kwarto nilang mag-asawa. Ang totoo'y, gustong gusto na niyang makipaghiwalay ngayon kay Leia dahil sa ginawa nito sa kanya. Kaya lang ay naaawa naman siya sa mga anak nila. Humingi nga ito ng tawad sa kanya. Ngunit hindi sapat iyon na muling manumbalik ang tingin niya rito. Natutunan na sana niya itong mahalin. Ngunit biglang naglaho ang lahat ng pagmamahal nang tinarider siya nito. Habang patuloy na nagkakape si Darius sa lobby, ay may napansin siyang cellphone sa side table na nakapatong. Kunot noong kinuha niya iyon at tiningnan niya ito. Nakita naman niya agad ang magandang mukha ni Sarah sa screen ng cellphone, kaya nalaman agad niya kay Sarah iyon. Naiwan nito ang cellphone sa ibabaw ng side table. Hindi naman nakalock ang screen nito dahil wala itong password. Kaya pinagkainteresa naman niyang tingnan ang mga larawan sa gallery nito. Natutuwa naman siya nang makitang puro picture ng kanyang dalawang anak ang mga nasa larawan. Patuloy niya itong tiningnan hanggat mga picture na lang ni Sarah ang kanyang nakikita. Magandang bata talaga si Sarah. At napansin niya nakakaiba ito sa atelier nito. Hindi maintindihan ni Darius ang sarili. Parang namagneto ang mga mata niya sa pagtitingin sa mga picture ni Sarah sa gallery nito. Napapailing pa siya nang makitang may larawan itong nakahiga sa kama nito at sa larawan nito ay kitang-kita ang cleavage nito at nakashort ng maiksing short. Kahit picture lang iyon ay parang nakadama agad ng init sa katawan si Darius. Kaya itinigil niya agad ang panonood sa mga gallery nito at inilapag agad ang cellphone nito sa tabi ng kanyang tasa. Napakaganda niya at napakakinis. Wala sa sariling naibulong ni Darius. Samantalang si Sarah ay gising pa ng mga sandaling iyon dahil katatapos lang niyang gawin ang kanyang report para sa school. Gusto na sana niyang matulog, ngunit bigla niyang naalala ang kanyang cellphone dahil parang hindi niya ito nakita sa loob ng kwarto niya ngayon. Hinanap naman niya ito kung nasan ito, ngunit wala talaga sa loob ng kwarto niya ang kanyang cellphone. Sandali, saan ko nga kaya iyon nailagay? Kinakabahang tanong niya sa sarili. At bigla niyang naalala nang mag-picture-picture pala siya kanina sa lobby sa kanyang dalawang pamangkin. At naalala niyang nailagay niya pala ito sa ibabaw ng side table at hindi na niya nakuha pa roon. Hays, naiwan ko pala sa lobby ang cellphone ko. Anyang muling bumangon at lumabas ng kanyang kwarto. Tinungo niya agad ang lobby at natigilan pa siya nang makitang naroon si Darius. Nagkakape ito at agad niyang nasilayan ang kanyang cellphone sa tabi ng tasa nitong pinagkakapehan ni Darius. Kararating lang siguro nito mula kanina nang umalis ito. Siguro hindi pa rin nakatutulog ngayon ang kanyang ate sa paghihintay rito. Aatras sana siya at babalikan na lang mamaya ang cellphone kapag wala na ito dito. Ngunit pagtalikod niya ay nasulyapan niya siya nito, kaya tinawag nito ang kanyang pangalan. Sarah, nandito yung cellphone mo. Biglang sambit nito sa kanyang pangalan at sa kanyang cellphone na naiwan. Napatigil naman siya sa paghakbang at muling bumaling dito. Magandang gabi po, Kuya Darius. Pagbigay galang na lang niya rito at napilitang lumapit rito. Magandang gabi din, Sarah. Naiwan ko kasi ito, nakalimutan ko, Kuya. Kararating lang po ba ninyo? Tanong naman niya rito. Oo, nagkape muna ako dahil hindi pa ako inaantok. Sagot naman nito sa kanya. Sige po, Kuya, maiwan ko na kayo.
Kinuha ko lang talaga ang cellphone ko. Sabi naman niya rito. Sandali! Ano nito sa kanya na ikinatigil niyang muli dahil sana ay aalis na siya. Kamusta ang pag-aaral mo? Okay lang ba? Tanong nito sa kanya. Opo kuya, okay lang naman po. May boyfriend ka na ba ngayon? Tanong ulit nito na parang ikinabigla pa niya. Hindi pa ako pumapasok sa mga bagay na yan kuya. Fokusan ko muna ang pag-aaral ko upang di po kayong magsisi na sinusustentuhan niyo po ako. Sagot naman niya rito. Maganda yan, Sarah. Sige na, iwan mo na ako. Mamaya papanhik na rin ako. Sagot naman ito sa kanya. Pumanhik na rin si Darius matapos siyang magkape. At hindi nga siya nagkamali. Hindi pa nakatulog ang kanyang asawang si Leia. Tahimik siya at pilit na tumabi rito. Ngunit tumabi nga siya rito pero distansya naman ito. Honey, bakit ngayon ka lang? Kanina pa ako naghihintay sa'yo. Nahihiya ako sa nagawa kong kasalanan. Pero sana naman mapatawad mo ako at maibalik natin ang dating kasiyahan natin. Naiiyak na wika ni Leia rito. Matulog na tayo, Leia. Napatawad naman kita pero hindi ko naman kayang pilitin ang sarili ko na maibalik pa yung dating samahan natin bilang mag-asawa. Ang pasalamatan mo na lang na hindi ako tuluyang nakipaghiwalay sa'yo dahil sa mga anak natin. Malamig na wika ni Darius. Mas lalong napaiyak si Leia dahil sa mga sinasabi ni Darius rito. Ganoon pala kahirap kapag nagkamali dahil mahirap na palang ibalik ang pananalig sa'yo ng iyong asawa. Habang kinabukasan ay maagang nagising si Sarah at dahil linggo ay nakapagpasya siyang magsimba kasama ang kanyang mga pamangkin. Alam naman niyang walang ganang lumabas ngayon ang ate Leia niya. Kaya siya na lang ang naglabas sa mga pamangkin. Yaya Alona, Yaya Tessa, paliguan mo ng maaga ang mga alaga niyo at maghanda na rin kayo dahil maaga tayong magsisimba. Utos ni Sarah sa dalawang yaya ng kanyang mga pamangkin. Opo, Ma'am Sarah. Sagot naman ng mga ito. Mga halos kaedad na rin niya ang mga yaya ng kanyang pamangkin at kapwa mga dalaga rin ang mga ito. Di naman nagtagal ay bumaba na ang kanyang ate mula sa second floor sa kwarto ng asawa nito. Good morning ate. Alanganing bati niya rito. Nakita niya pa rin sa mga mata nito na hindi ito masaya at nawala na talaga ang kasiyahan sa itsura nito. Good morning to Sarah. Napilitan na lang na tugon nito sa kanya kahit halatang mabigat pa rin ang pakiramdam nito. Siya nga pala ate, dahil Sunday ngayon ay papasyal ko po yung mga pamangkin ko. Magsisimba muna kami. Ayaw po ba ninyong sumama? Tanong ni Sarah rito. Napabuntong hininga si Leia. Sorry Sarah, kayo na muna. Kung sasama sana ang Kuya Darius mo, ay sasama din ako. Kaya lang, ay parang malabo yun. Sagot ni Leia. Okay po ate. Maligo na muna kami. Ani Sarah rito. Thank you Sarah. Nandyan ka lagi para sa mga pamangkin mo. Hayaan nyo, babawi ako sa mga kids kung okay na kami ng Kuya Darius mo. Sabi pa ni Leia rito. Sana ate, magkaayos na kayo ni Kuya Darius para okay na ang lahat. Sabi niya naman sa kanyang ate Leia. Hay, sana nga Sarah. Sabi pa nito sa kanya. Pinaliguan na ng mga yaya ang dalawa niyang pamangkin, habang si Sarah naman ay naligo na din. Pagkatapos niyang maligo, ay nagbihis na din siya. Ang suot niya ay isang maong na dress. Pagkatapos niyang magbihis, ay hindi na muna siya nagpahid ng lipstick dahil mag-aalmusal pa sila bago umalis. Lumabas na siya sa kanyang kwarto nang makita sa salamin na okay na ang kanyang suot. Tumungo na siya sa dining room at naroon na ang mga pamangkin na nakapwesto na at ang mga yaya nito na magpapakain sa mga alagang pamangkin. Nakita niya na wala pa roon sa hapag ang kanyang ate Leia at si Kuya Darius. Mauuna na lang silang mag-almusal sa mga ito upang makaalis na sila agad. Mga 8 AM pa naman nagsisimula ang simba.
Good morning, Nanay Perla. Bati pa niya kay Nanay Perla. Naroon din ito at nag-aasikaso sa pagsiserve sa mga pagkain. Magandang umaga din, Iha. Nakangiting tugon pa na bati nito sa kanya. Hi, Tita! Good morning! Ang ganda-ganda niyo po. Nakangiting sabi at puri pa ng batang si Athena. Good morning, Tita! Bati din ng 5 years old na lalaking pamangkin na si Luis. Good morning din mga pamangkin. Nakangiting ganting bati niya sa mga bata. Nakikita niyang masaya ang mga dalawang pamangkin na ilabas niya ngayon ang mga ito. Sige na, kumain na tayo. Mauna na lang sa daddy at mami niyo. Baka mamaya pa sila. Kailangan nating makarating ngayon sa church before mag 8 a.m. Dahil 8 a.m. magsisimula na ang simba. Yaya Alona at Yaya Tessa, subuan mo na sila at pagkatapos kumain na rin kayo. Sabi niya sa mga ito. Opo, Ma'am Sara. Sagot ng dalawang yaya sa dalawang bata. Nagsimula na nga silang kumain. At maya-maya'y biglang dumating naman sa dining room si Darius. Pero wala ang kanyang ate Leia. Good morning, Sir Darius. Bati ni Nanay Perla rito. Good morning to Nanay Perla. At good morning din sa mga bagong ligo at bihis na mga baby ko. Sabi ni Darius sa dalawa niyang anak. We're going out with Tita Sara, Daddy. We're going to church. Sagot agad ng anak na si Athena. Napadako naman ang tingin ni Darius kay Sara. Ipasyal ko lang mga pamangkin ko, kuya. Pagkatapos naming magsimba. Okay lang po ba? Tanong naman niya rito habang nakatingin ito sa kanya. Nakita niyang simpleng hinagod siya ng tingin ni Kuya Darius. Ngunit saglit lang din iyon at agad itong umupo. Mabuti naman at nandyan ka, Sara. Para sa mga pamangkin mo. Wala akong problema tungkol dyan. May driver naman tayo. Magpapahatid lang kayo. Buti sana kung wala akong lakad ngayon. Dahil ako na lang sana ang maghahatid sa inyo sa church. Pero meron akong pupuntahan sa Batangas. Sabi naman ni Darius. Oo kuya, thank you po. Okay lang po kami. Sana isasama si ate sa amin. Kaya lang ay ayaw ni ate. Sa susunod na lang daw siya. Sabi niya rito na pilit ding sinalubong ang mga tingin nito sa kanya. Hayaan mo muna ang ate mo. Sabi naman nito. Gusto na sana ni Sara na tanungin ng Kuya Darius niya tungkol sa personal na problema ng mga ito. Kaya lang ay naroon ang mga pamangkin. At bawal marinig ng mga bata ang hindi pagkakaintindihan ngayon ng mga magulang nila. Kuya Darius, nasaan si ate? Dapat magkasabay tayo sa pagkain at lalo na kayong mag-asawa. Sabi naman niya rito. Hindi mo siya mapipilit. Nasa kwarto namin siya. Baka mamaya pa siya kakain. Nagmamadali rin kasi ako. Upang maaga rin akong makauwi mula sa Batangas. Sagot naman nito sa kanya. Ganoon po ba kuya? Pero bumaba na kanina si ate. Bumalik pala siya sa kwarto niyo kuya. Kaya pala di ko na siya nakita. Anya rito. At tanging hugutingan na lang ang isinagot nito sa kanya. Kinuha na rin ito ang kodyertos at isang plato upang kumain na rin. Nalungkot siyang isipin ang kalagayan ngayon ng kanyang ate Leia. Hindi niya maiwasang masaktan na hindi ito masaya ngayon. Sana'y malaman niya kung ano ba talagang problema ng mga ito. At sana'y maayos na ang problema kung ano man iyon. Upang muling magbalik ang kasiyahan ng kanyang ate Leia. Unang natapos sa pagkain ang dalawang pamangkin. Kaya't dinala ito ng kanilang yaya sa kwarto upang mag-toothbrush ang mga ito roon sa banyo. Parang naiilang naman si Sara nang sila na lang dalawa ni Kuya Darius sa hapagkainan. Wala na rin doon si Nanay Perla. Napansin niyang panay ang tingin nito sa kanya habang kumakain. Ewan ba niya? Baka masyadong negative lang talaga ang kanyang isipan kung kaya't parang masama na sa kanya ang panay ng mga tingin ni Kuya Darius sa kanya. Natapos na si Sarang kumain at sana ay aalis na siya. Ngunit bigla siyang pinigilan ng kanyang Kuya Darius. Hindi niya maintindihan kung bakit parang iba ang impact sa kanya kung ganoon itong magsalita. Bakit po? Sabi naman niya rito. Pasensya ka na, Sara.
Pero nais ko sanang magpatimpla muna sa'yo ng kape kahit sandali lang. Ang ate mo sana yun. Kaya lang, alam mo na. Sabi pa nito. Parang natigilan naman siya. Wala pong problema kuya. Madali lang naman magtimpla. Pero baka hindi niyo po magustuhan dahil hindi ako sanay magtimpla ng kape. Sabi niya rito. Alam kong magugustuhan ko yun. Basta konting asukal lang ay okay na. Sabi nito sa kanya. Nagmamadali naman siyang tumalima at tinimplahan na lang ito. Alangan naman natatanggi siyang hindi magtimpla rito. Lihim namang sinundan ng tingin ni Darius si Sarah. Bagay na bagay kasi kay Sarah ang suot nitong dress. At mas lalong naging attractive ito sa suot nitong iyon. Mas lalo itong gumanda. Mabilis lang naman nakatimpla si Sarah at inilapag agad iyon sa harap ng kanyang kuya Darius. Maraming salamat Sarah sa pagtimpla ng kape ko. Sabi pa nito kay Sarah. You're welcome po kuya. At sana po, kung ano man ang problema niyo ni ate ay ayusin niyo na po. Para naman muling masaya na kami ni ate habang nagkukwentuhan. Mula kasing may something po kayo ay hindi na kami nagkukwentuhan ni ate. At namimiss ko na iyon. Sabi niya rito. Natigilan naman ito sa kanyang sinasabi. Nagkaroon tuloy siya ng pagkakataon na sabihin iyon dito. Hindi mo lang kasi alam Sarah. At huwag mo nang alamin. Biglang tumigas ang mukha na wika nito. Kaya medyo natakot naman siya rito dahil baka magalit ito sa kanya na nagmamakialam siya sa problema nito at ng kanyang ate Leia. Sorry po Kuya Darius. Sige po, tulayan ko na kayong iiwan dito. Muling paalam niya rito. Sige, mag-iingat kayo sa pamamasyal niyo. Sabi pa nito sa kanya. Opo kuya. Tugon niya at tuluyan ng tumalikod. Hindi naman maiwasan ni Darius na hindi pagmasdan ang pag-alis ni Sarah. Masamang isipin na parang nagsisimulang na-attract siya sa ganda ng bunsong kapatid ng kanyang asawa. Ipinilig pa ni Darius ang kanyang ulo. May malaking kasalanan sa kanya si Leia at nagkasala na rin siya rito nang may mangyayari sa kanila ni Martina. Pero ito ngayon ay parang mali na dahil unting-unting na-attract siya sa ganda ni Sarah. Alam niyang hindi yun mabuti at pangit yun isipin. Napapailing na lang si Darius at itinigil na rin ang pagkain at tinikman ang kapeng tinimpla ni Sarah. Medyo matamis iyon, ngunit para sa kanya ay masarap iyon inumin. Lumipas ang mga araw ay madalas na ang pagkikita ni Darius at Martina. Ayaw naman sana ni Darius na muling maulit pang nangyari sa kanila ng kanyang dating kasintahan. Ngunit ito talagang lumalapit at nagpupumilit na angkinin niya ito. Kahit pa sabihing hindi na niya ito mahal. Ang bakanting sex life nila ng kanyang asawang si Leia ay parang pinunan iyon ni Martina. Ito ang pinarausan niya sa kama dahil wala na silang body contact ng asawa. Hanggat isang umaga ay kaalis lang ni Darius. At sabi naman nito na may aasikasuhin lang ito sa hotel niya. Kinabahan na si Leia dahil napapansin na niya ang asawa na kung pupunta ito ng sariling hotel ay madaling araw na ito nakakauwi. At mas lalo pa itong nagduda nang maabutan niya ito isang beses na may kausap na tinig ng isang babae sa cellphone nito. Kinompronta niya kung sinong babaeng kausap nito at ito pang nagalit. Bakit? Natatakot ka bang gagawin ko rin ang ginagawa mo? Galit pang tanong ni Darius kay Leia. Oo, nagkamali ako sa'yo Darius. Pero hindi ako makakapayag na lolokohin mo lang din ako dahil sa nagawa kong mali. Hindi nakakabuting ang isang pagkakamali ko ay tutumbasan mo rin. Malakas na sigaw ni Leia. Iyon ang unang pagkakataon na nagawa nitong maninghal sa asawang si Darius. Pag-alis ni Darius ay hindi na nakatiis si Leia. Umiiyak siyang nakipag-usap sa bunsong kapatid ni Sarah. Nagbago na talaga si Kuya Darius mo, Sarah. At alam ko na kung bakit bigla siyang nagbago. Sabi ni Leia habang humahagulhol ng iyak. Hindi naman ni Sarah maintindihan ang kanyang nararamdaman sa sobrang awa niya sa kanyang ate Leia. Bakit ate? Tanong naman niya rito.
Palagay ko may babae si Darius. May babae siya, Sarah. At hindi ko yun kayang tanggapin dahil buong akala ko ay hindi siya ganoon na hindi niya magagawa ang mga bagay na iyan. Patuloy na iyak ni Leia. Ate, magpakatibay po kayo. Dapat po ay bago kayong magalit ng ganyan kay Kuya Darius, ay sisiguraduhin niyo muna kung totoong may babae po siya. Sabi niya rito. Parang kinurot ang puso niya sa nakikitang pag-iyak na ganoon ng kanyang ate Leia. Damang-dama rin niya kung anong nararamdaman nito ngayon. Kung ganoon, dapat ginawa ko na ito noon pang nahalata ko na siya. Kailangan ko siyang sundan ngayon, Sarah. Pumasok siya ngayon sa opisina niya sa kanyang hotel. At talagang iba ang kutob ko. Alam kong ipinamahala niya sa kanyang general manager ang kanyang hotel dito sa San Fernando. Pero nagtataka ako kung bakit madalas na siyang pumasok sa kanyang office. Dati ay bumibisita lang siya doon. Sabi ni Leia na nangangalit ang bagang nito sa galit dahil sa mga hinala niya. Pero ate, narinig ko din na bago lang sa kanya na madalas na siyang nasa office ngayon. Dahil saglit daw na nag-leave ang kanyang general manager dahil nagkasakit. Hindi ba niya iyon nabanggit sa'yo? Tanong pa niya rito. Hindi, Sarah. Kaya naiinis na talaga ako kay Darius. Gigil na wika ni Leia. Napatayo agad ito upang maghanda na para sundan nito ang asawa. Maiwan na muna kita. Susundan ko talaga siya ngayon din, sabi nito. Sige po ate, anya rito. Nagmamadali na itong pumanhik sa ibabaw ng kwarto ng mga ito upang magbihis at sundan agad nito ang asawa. Naiwan naman si Sarah. Sa isip niya ay sana hindi totoo ang hinala ng kanyang ate Leia na may babae si Kuya Darius. Dahil pag totoo ang mga hinala nito, ay magbabago talaga ang kanyang tingin ni Rito. Para sa kanya ay isang mabait, mapagmahal at responsable na tao si Kuya Darius sa pamilya nito. Kaya sana ay hindi totoong may babae nga ito at niloloko nito ang kanyang ate. Mabilis namang nakarating si Leia sa hotel gamit ang isang kotse ng asawang si Darius. Pumasok siya sa maganda at mamahaling hotel nito. Nagbigay galang naman kay Leia ang mga empleyado ng hotel ng kanyang asawang si Darius. At nahalata niyang parang nabigla pa ang mga ito nang makita siya nito. Lingid sa kaalaman ni Leia na doon pala sa hotel mismo ng asawa nag-i-stay si Martina. Kahit kailan ay hindi nabanggit ni Darius kay Leia ang tungkol sa ex-girlfriend nitong si Martina. Kaya hindi talaga kilala ito ni Leia kahit pangalan man lang ng babae. Nasa opisina si Darius sa kanyang hotel na iyon. Habang matatawag na niyang kabit na si Martina na dating ex-girlfriend nito ay naroon din sa loob. Wala ka na bang ginagawa, dear? Gusto ko na sanang magpainit na naman tayo sa kwarto ko. Malanding wika na naman ni Martina kay Darius. Martina, tama ng mga nangyari sa atin. At isa pa, alam mo naman na wala ka nang maaasahan pa sa akin dahil hindi na kita mahal. Muling sabi ni Darius rito. Nakukulitan na rin kasi siya sa dating kasintahan. Ilang ulit na niyang pinarangka ito na hindi na talaga niya ito mahal. Kahit sa paulit-ulit na may nangyayari sa kanila ngayon. Darius naman, lagi mo na lang ako sinasaktan sa mga sinasabi mo. Hindi mo na ako mahal pero nag-enjoy ka naman sa katawan ko. Pinaparausan mo lang ako. Galit na wika ni Martina. Kasalanan mo kung bakit kita napaparausan sa pangailangan ng katawan ko. Dahil sa lagi mo ring pagpapalapit sa akin. Inis na ring wika ni Darius rito. Alam na kasi nito noong una pa nilang pagkikita na hindi na talaga niya ito mahal pa. Ngunit heto, dikit na dikit at pinagpipilitan pa rin ito ang sarili nito sa kanya. Pero gagawin ko ang lahat na muli mo akong mahalin, Darius. At ipapangako kung hindi na kita sasaktan at hindi na ako maghahanap pa ng iba. Sabi pa nito sa kanya. Napailing si Darius. Pangarap niya noon pa na matinong babae ang kanyang makakasama sa buhay. At ang buong akala niya noon na matino ito. Hanggat sa nalaman na lang niyang may iba itong nakasama sa kama. At dahil doon, ay iniwalayan niya talaga ito at nilayuan. Sa pagmamadali naman niyang makalimutan at makamove on sa ginawang panloloko nito sa kanya, ay pinakasalan niya agad noon si Leia. Kahit di niya pa din kabisado ang isa. Akala kasi niya kung probinsyana ay matino.
kaya pinakasalan niya agad ito. Subalit tulad din pala si Leia kay Martina. Ang masakit lang ay may mga anak na sila ni Leia at nahihirapan na siyang sirain ng tuluyan ng pagsasama nila ng asawa. Parang wala talaga siyang swerte. Dear, patutunayan ko sa'yo na nagbago na ako. Sabi pa ni Martina na yumapos mula sa kanyang likuran. At sa eksenang iyon ay biglang nagbukas ang pinto ng office ni Darius. Laking gulat niya nang bumungad mula roon ng asawang si Leia. Kaya kitang-kita nitong nakayakap si Martina mula sa kanyang likuran. Pati si Martina ay nabigla din sa biglang pagbukas ng pintuan at ang pagdating ng isang babae na hindi nito alam na iyon pala ang asawa ni Darius. Mga hayop kayo! Totoo nga ang hinala ko. Pinagtataksilan mo rin ako. Hayop kang babae ka. Galit na sigaw ni Leia at agad na sinugod nito si Martina at sinabunutan sa buhok. Ikaw palang asawa ng lalaking iniibig ko. For your information, dati ko ng pagmamayari si Darius. Babawiin ko lang kung ano ang akin. Hindi rin padadaig na sigaw ni Martina at sinabunutan din nito si Leia. Malandi kang babae ka. Pumapatol sa may asawa. Kahit na kung may nakaraan kayo ng asawa ko, wala ka ng right sa kanya. Dahil ako na ang asawa. Mga walang hiya kayo. Parang nauubos ang boses na sigaw ng sunod-sunod ni Leia dahil sa galit nito. Pilit na hinablot niya si Martina mula sa asawang si Leia. Mabuti naman at nabitawan agad ni Martina si Leia at ganoon din ito. Nabitawan din ito ni Leia nang ito'y malakas na hinablot ni Darius at sila'y pilit na ipinaghiwalay. Lumabas ka na, Martina. Mag-uusap kami ng asawa ko. Malakas na pagtataboy ni Darius. Hindi ako titigil, Darius. Akin ka lang at babawiin kita sa asawa mo. Matapang pangwika ni Martina. Ikaw pala ang asawa ni Darius. Hindi mo ba alam na lagi nang may nangyayari sa amin? Itong naabutan mo ay simple lang itong eksena. Sa eksena sa kama ay di mo pa kami nakita. Walang prenong wika ni Martina kay Leia. Hinila na lang ni Darius si Martina at pilit na pinalabas sa kanyang office. Malakas agad na nilak-iyon ni Darius upang di makapasok ulit si Martina. Nagulat pa si Darius nang inatake agad siya ng pananampal ng sunod-sunod ni Leia. Hayop ka! Hagulhol na sigaw ni Leia sa asawa. Tumigil ka, Leia! Sabi naman ni Darius at hinawakan ng dalawang kamay ng asawang nananampal. Tandaan mo ito. Nagkasala ako sa iyo dahil din sa iyong ginawang panluloko sa akin. Kaya huwag mong isisi lahat sa akin ang nangyayaring ito sa atin. Matigas na wika ni Darius. Pinagsisisihan ko na yun, Darius. Pero anong ginawa mo? Kumanti ka rin sa akin. Hagulhol ni Leia. Hindi ko sadyang magantihan ka, Leia. Nagkataon na dumating si Martina at pilit akong inaakit sa panahong niloko mo rin ako. Wika ni Darius sa matitigas na mga salita. Ano na lang mangyayari sa ating pamilya, Darius? Umiiyak na wika ni Leia. Napabuntong hininga si Darius. Hindi ko alam, Leia. Minahal na sana kita. Ngunit sa ginawa mo ay bigla na lang naglaho ang lahat. At mas lumala pa ngayon na nagkasala na rin ako sa'yo. Kahit ako ay gulong-gulo na rin. Ang hirap nang ibalik ang tiwala natin sa isa't isa. Lalo na't pareho na tayong nagkakamali. Malamig na wika ni Darius. Nanlumo si Leia. Matamlay na unang nauwi si Leia sa mansyon. Nakita naman ni Sarah na umuwi na at dumating ang kanyang ate Leia. At napansin niyang matamlay at parang malungkot ito na para bang kay bigat-bigat ang nararamdaman nito ngayon. Kinabahan naman si Sarah. Ano kayang nangyari sa lakad ng kanyang ate Leia? At bakit ganito ito ngayon katamlay? Ate, salubong naman niya rito. Nang makita siyang sumasalubong dito ay para ba itong maiiyak agad. Hanggat sa bigla na lang itong yumakap sa kanya at umiyak. Ate, bakit po? Parang nahihirapan ding tanong niya rito dahil sumisikip agad ang dibdib niya sa pag-iyak nito sabay yakap sa kanya. Sarah, totoo ngang may babae ang Kuya Darius mo. Niloko niya nga ako.
Kaya pala nagbago at nanlamig siya sa akin dahil may babae pala siya. Umiiyak na sumbong nito sa kanya. Nabigla siya saglit sa sinabi ng kanyang ate Lea. At pati siya ay hindi makapaniwala sa sinabi nito sa kanya na may babae nga ito. Halos hindi mapaniwalaan na may babae pala si Kuya Darius sa kabila ng kabaitan nito. Ngayon niya naisip na kahit gaano pala kabait ang isang lalaki, ay hindi mo pala talaga mahuhulaan kung anong lihim nilang tinatago. Pati siya, nasaktan, dahil sa nakitang sobrang nasasaktan ng kanyang ate.